Ilang milyon, bilyon ang usapan dito. For sure talaga mangyayari. Pag pinasupena at imbestigahan si Mayor Magalong ng mga bakulaw sa Kamara, baka mangyari na naman yung contempt. Totoo yan, nangyari yan. Isang mayor ng Pampanga, di ba, nung kasalukuyan nagkakaroon ng investigasyon, na contempt, mag-iimbestiga eh. Naniniwala ka pa ba? Binalasa nga ito ni Karen Davila eh. Huwag na tayong maglokohan, sabi ni Karen Davila. Oo. Iharap nyo. Bakit hindi iharap yung kontraktor na pinresenta ni Presidente sa listahan ng kontraktor adjust ko pa. DPWH. Yan na, adjust ko Yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng kontraktor na pinresenta ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa Pumas. Mali pala pagkakaintindi ko. Ibig sabihin, yung kontraktor ng 3rd District, hindi si Chua, may kontraktor siya, isa sa mga nakalista. Kala natin, oo. Lilinawin natin yung kontratista, yung kontraktor ng 3rd District, kung saan namumuno ito si Chua, nasa listahan ng kontratista o nasa listahan ng ni BBM. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Nag-miss tulang inspector na ho. Itong si Bungit-ngit. Oo. Ang mama, nagbabantay na ho sa mga, wala namang problema. Nakita niya kung ano yung mga dinorobo na mga kontratista at itong mga DPWH. Kung alam mo naman palang ganyan palpak disibakin mo na. Bakit hindi pa nasisibak ito si Secretary? At pangalanan na kung sino yung mga kasabwat dito. Kinwestiyon ang resulta ng 260 rock shed sa Benguet. Nako. Sino ba ang nakakasakop dito? Sino ba ang mabubunyag dito? Panibagong issue na naman to. Hindi ito flood control. Ito ay shed sa mga gumuguho na bundok o bato diyan sa Benguet. Pakita natin ang balita rito. Pero siyempre, nakalike ka na ba? Like muna ang video natin. Share mo na rin at kung bago ka pa lang, bell all nyo na, subscribe at para nakakatanggap kayo ng notification. At meron pa dito yung mga biktima raw ng AJK? Biktima ng war? Ni Tatay Digong, wow. Kwento nyo yan sa Pagong. 303 naman ngayon. Nung nakaraan, di ba sabi nyo 30,000 ngayon, 303 na lang? Saan naman kaya pinulot ito mga ito? Nakakalungkot kayo? Nakakatawa pala kayo? Hindi pala nakakalungkot. Nakakatawa kayo. Puro na lang kayo katakot-takot na kurakot. Ay, naku, sino kaya magbabalita niyan? Pasok! Ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagguho ng lupa sa bahagi ng Cannon Road malapit sa 260 million pesos na rock shed sa Tuba Benguet. Depensa naman ng Department of Public Works and Highways, hindi sakop ng proyekto ang gumuhong parte ng kalsada. Nasa frontline ng balita niya, si Kari Cato. Ito may depensa ang DPWH, hindi sakop ng DPWH ang proyekto na ito. Kanino to? Department Department Public Works and Highway. Bundok nga naman. Pero, saan kaya pumapasok ang pondo nito? Sino ang kumukurakot at kumakaban sa proyektong ito? Sana mabulgar. Isang lane lang ang nadadaanan ngayon sa bahaging ito ng Cannon Road sa Sitio Camp 6 sa Tuba Benguet. Gumuho na kasi ang kalahating bahagi ng kalsada at nakaharang pa sa daan ang malalaking tipak na bato pati lupa at putik. May bumagsak din na lupa hanggang sa tabi ng ilog. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos hindi na itago ang kanyang pagkadismaya sa pag-inspeksyon sa katatapos lang na rock shed sa lugar. I think you can see for yourself na
Talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Higit 260 million pesos daw ang nagastos ng Department of Public Works and Highways sa pagtatayo ng rock shed mula January 2023 hanggang April 2025. Kwinestyon tuloy ng Pangulo ang dinatnan niyang eksena. Sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na. Talagang na-erode na. Dahil yung slope protection dito sa baba, sa tabi ng ilog, ay napakababa at napakahina. Itinanggi naman ng DPWH Cordillera Region na bahagi ng proyekto ang slope protection na ginagamit para maiwasan ang pagguho ng lupa sa gilid ng mga ilog, sapa o estero. Ang pinanggalingan ng slide is sa taas. It's not even part of the project. It's not part of the road right of way. So yung malalaking bato na tumipak doon sa existing na slope protection. Actually, yung slope protection dito is constructed since 20,000. So, Yun naman pala. Dahil daw yung tipak ng bato ay galing taas, ibig sabihin, doon nagsimula at lumaglag sa kalsada, hindi nila sakop yun. Ngayon, ito ang problema. Meron kasi mali. Hanggang ngayon may mali pa rin sa sistema. Yung mga bundok na yan, yung gilid ng mga kalsada na yan, hindi titibay yung mga bato at mga lupa dyan kung walang paligid na mga puno yan. Tama. Inuubos kasi. Paano titibay yan? Konting ulan, konting bagyo, landslide. Kung may puno yan, di ho magla-landslide yan. Bakit? Yung mga ugat-ugat niyang kakapit ho yan, magkakapit-kapitan yan. Lahat yan. Oo. Pansinin nyo sa New Zealand, yung mga napakaraming puno doon ng mga pine tree, yung mga bundok doon. May landslide ba? Bihirang-bihira. Kasi yung mga gilid ng mga kalsada doon, pansinin nyo sa ibang bansa, yung mga gilid ng mga kalsada doon, puro puno yan. Puro puno. Kaya napapatibay yung lupa. Walang landslide. At dito kasi sa atin, konting puno lang, mga 5 taon, inaali na para pagkapirahan. Ang tawag doon, tinutroso. Pansinin nyo sa kalsada ng Cannon Road. Walang masyadong malalaking puno. Paano? Hindi natin alam. 15 years na yung life ng slope protection na. Para sa Pangulo, maituturing ng economic sabotage ang anyay isang palpak na naman na flood control project. Higit 30% na raw kasi ang nawala ng hanap buhay matapos masira ang kalahating bahagi ng kalsada. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Tinanggal sa kanila. Ito sabihin ko lang sa inyo. Kung gusto nyo maganda ang progreso ng bansa, paubayan nyo yan sa mga puti. Pero hindi sa nasasakupin tayo. Ibig sabihin yung i-develop. Pansinin nyo ang Hong Kong, dinevelop ng puti, ng British, napakaganda. Pansinin nyo ang Singapore, dinevelop ng ibang lahi, napakaganda. Diba? Tayo kasi ayaw natin magpasakop eh. Hindi naman porke sasakupin ka, i-develop ka, sila mag-aano. Tingnan niyo yung Hong Kong, di ba? Pagkatapos na develop, okay na. Agreement lang yan. Agreement lang yan. Napakasimple lang yan. Hindi porke sila ang makikita nyo, sila ang mga head ng construction, sinasakop ka na. Mali. Ang layo ng diferensya. Subway sa Hong Kong, kita nyo, may bahaba? Wala. Yung subway, dinadaanan, dagat. Pinapasok ba ng tubig? Hindi. Ang Hong Kong, binabagyo ng 10 level. Ano nangyayari? May guho ba? Bihira. Pansinin nyo ang mga condominium sa Hong Kong. Nasa taas ng mga bundok. Ang tataas, puro high-rise. Nagigiba ba? Hindi. Kasi magagaling ang mga nag-design. Magagaling ang mga nag-construct. At hindi tinipid ang pondo. Dito kasi, pinondohan ng gobyerno, nangutang na nga eh. San nangutang eh. Pinondohan ng gobyerno, marami ang nakalahad. Marami ang nakikinabang. Diba? Galit pa yan pag hindi naambunan. Kita nyo, ang papel ngayon ni Pangulo, ang papel niya ngayon, inspector na.
Kasi nga, gusto niyang malaman kung sino yung mga durobo. Ang problema, may nananagot ba? O ano ito? 'Di ba? Kwentuhan na lang tayo. Ganun ba yun? Kwentuhan na lang. Sabihin na merong ganito, ganire, ganito, ganoon. Oh, bakit ito? Ang usapin sa ebidensya ni Mayor Magalong, ano sabi dito? Ebidensya ni Magalong sa flood control anomaly ipapasupena ng Kamara. Bakit Kamara? Ilagay niyo yan sa Senado. Senado ang mag-imbestiga. Kasi pag ito ho, pag pinasupena na si Mayor Magalong sa Kamara para humarap sa investigasyon, magigisa ng magigisa. Pustahan tayo. Gigisahin siya dyan. Maraming durobo ngayon ang galit sa kanya dahil lumalabas ang mga baho ng mga bakulaw na ito. Hindi lang milyon, bilyon ang usapan dito. For sure talaga mangyayari. Pag pinasupena at imbestigahan si Mayor Magalong ng mga bakulaw sa Kamara, baka mangyari na naman yung contempt. Totoo yan, nangyari yan. Isang mayor ng Pampanga, di ba, nung kasalukuyan nagkakaroon ng investigasyon, na contempt. Hindi malabo na may contempt din to pag ginisa na siya dyan. Di ba? Totoo. Kaya sana, ang hiling lang natin, Senado ang mag-imbestiga ng flood control anomaly na in-expose ni Mayor Magalong. Galingan nyo. Galingan nyo. Pasok. Hingayin ang ilang maanumalyang flood control projects, hinamon naman ng ilang mambabatas si Baguio City Mayor Benji Magalong na humarap sa kanilang investigasyon. Kung magmamatigas, pati ebidensya na hawak niya, handa rin daw ipasupina. Narito ang Agenda Weekend Report ni George Cahiles. Naniniwala si Manila 6th District Representative Benny Abante na dapat ng pangalanan ng mga politikong kumita sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Kaya naman hinamunan niya si Baguio City Mayor Benji Magalong na humarap sa mga pagdinig ng Kamara. Kaya kailangan tapusin na ho natin ito sapagkat ang taong bayan po ang sumisigaw na eh. Sumisigaw talaga kami. Ang taong bayan sumisigaw na, napanagutin yung mga dorobo. Oo. Kayo ba, ganun ba ang gusto nyo? Panagutin ang mga dorobo o sabi ni Aling Ledesma, baka may mangyari na namang hindi maganda. Taki pa na lang ba, sabi ni Aling Ledesma. Wag ganun, Aling Ledesma. Baka nga, hindi natin sigurado. Tuloy. At ang taong bayan na ang ano rito eh, ang talagang naguguluhan dito. Hindi, taong bayan ang biktima. Bakit? Taxpayer ang taong bayan. Tandaan nyo, buwan-buwan kinakaltasan. Pinapasahod ang mga opisyalis ng gobyerno, ng tax ng bayan para manilbihan kayo ng maayos. Ano nangyayari? Sige nga. Tapos sasabihin nyo, ba. Kung magmamatigas si Magalong, may kapangyarihan raw ang Kamara na isapina ito kasama ang di umano'y mga ebidensyang hawak niya. Nauna na kasing sinabi ng alkalde na handa siyang humarap sa mga pagdinig pero hindi niya dadalhin ang mga ebidensya. Task issue yan eh. Sino man nag-iimbestigan, di ba? Tama. Unang-una, Tama yun, Mayor. Wag mong dadalhin kung halimbawa ipatawag ka nila. Dalhin mo yan sa Senado. Kasi alam naman natin. Sino ba mag-iimbestiga? Andyan yung, nagyayabang na, sino ba yun? Taga Bicol din yun eh. Yung nagsabi na ang Dolomite daw ang dahilan ng pagbaha. Sino yung mag-i-interview dyan? Ay mag-iimbestiga. Andyan ang Quadcom. Andyan ang Tricom. Quadcom 2.0. Andyan ang Tricom. Di ba? Ayan naman sila eh. Puro sila ganyan. Pag sila nasasakote, meron silang buwelta. Di ba? Totoo. Pag mangyari, gigisahin tong si Mayor Magalong, aba. Naku, mahirap yan. Dahil ito ay pumapalag ito si Mayor Magalong. Hindi kayang brasuhin. Talagang maraming mista yan, Maraming mista. katiwala mo ba kung ikaw, Jersey, pagkakatiwala mo ba yung nag-imbestiga, yung sila mismo yung mga sangkot?
Ayon kay House Public Accounts Committee Ayan, Chairperson ayan. Terry Ridon, Ayan yun, ayan. Oh. Ayan yung binaklas ni Tatay Digong. Sila mag-iimbestiga eh. Naniniwala ka pa ba? Binalasa nga ito ni Karen Davila eh. Huwag na tayong maglokohan, sabi ni Karen Davila. Oo. Iharap nyo. Bakit hindi iharap yung boss nito? Bakit tayo iharap? Nagtatanong lang ang ating kababayan, bakit hindi humaharap sa mga interview at hindi pa nakikita sa camera yung boss nila? Yung isang balulong at isang ko. Bakit wala pa? Ano kaya ang dahilan? aring imbitahan si Magalong sa kanilang pagdinig. Sa kondisyon na isisiwalat niya under oath ang 67 contractor legislator na involved sa mga proyekto ng pamahalaan at listahan ng mga mambabatas na nakatanggap ng 30 to 40% na kickback mula sa mga kontraktor. Naniniwala si Abante na talagang may mga politikong sangkot sa mga anomalya sa infrastructure projects ng pamahalaan. Name names ika nga at hindi raw puro blanket statements na sumisira sa reputasyon ng buong Kongreso. Sabi na eh. Eto na, kung hindi ka naman kasapi ng mga durobong, bakit ba ang hilig niyong ang hilig niyong umaray? Kayo napupuna kayo. Talaga na meron kayong bakit kasi aray ka ng aray? Ikaw ba yung tinutukoy ni Mayor Magalong? Hindi naman, di ba? Walang ganun. Merong anomalya sa kamera. May sabwatan. Yun ang statement. Hindi naman sinabi na ikaw atras, maanomalya ka, meron kang ganto-ganto. Wala naman sinabi si Mayor Magalong, di ba? Galingan nyo, para dito na nga tayo. Pag-usapan na lang natin yung legal team ni PRRD handa na sa konfirmasyon. Naku. Ito yung hinihintay natin eh. Pero mas maganda kung yung interim release sana ni Tatay Digong ay maibigay bago magkatapusan. Ano na petsa na ho? 25 na. Petsa di peligro na. Tama ba? Petsa di peligro na. Ubus na yung sahod. Baka naman. Sahod yan. Sahod sa ulan. Mag-ipon tayo ng tubig ulan para meron tayong tubig baha. Meron pa rito yung mga dalahok sa pagdinig ng kaso ni Tatay Digong sa ICC, 303. Dumami na pala sila. Akala natin yung 30,000 naging 5. Ngayon, 303. Saan kaya talaan nakuha na naman ito? Pero bago yan, pasok muna natin to. Yung legal team ni PRRD. Inihayag ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na handa na sila para sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court o ICC na nakatakda sa September 23. Tinatayag aabot sa 5 oras ang kanilang presentasyon. Tig 30 minuto para sa opening at closing statements at 3 hanggang 4 na oras naman ang nakalaan para sa oral presentation. Tatalakayin ng depensa ang mga legal na issue kaugnay ng umano'y pananagutan ni FPRRD sa mga paratang ng crimes against humanity kaugnay ng kampanya kontra droga. Git ni Attorney Kaufman, walang krimeng ginawa si Duterte at tapat siyang naglingkod sa bayan sa loob ng maraming taon. Totoo naman eh. Marami ho ang natuwa sa mga ginawa ni Tatay Digong. Tuwan-tuwa ang mga Pilipino noong nanunungkulan siya. Ngayon ba? Ano nangyari? Bakit hindi ewan? Bakit ngayon puro ganito narinig natin? Flood control, baha. Wala tayong naririnig na na tahimik ang gabi. Wala na yung mga ganito, wala na yung mga ganyan. Ngayon kasi pakalat-kalat na lang sila eh. Matatakot ka na lang ulit pag nakasalubong mo dahil yung muka humingiwi. Diba? Totoo naman. Ikaw na iiwas para hindi ka mapahamak. Kahit umaga, kita mo, nanlilisik at yung panga. Hindi mo alam kung merong epileptic yung diba? Ngayon talagang wala na talaga. Kita mo sa Maynila, kung hindi pa umupo si Yorme, hindi pa masisiwa, tawag doon, hindi pa mahuhuli yung mga dorobo dyan. Sa Road 10. Ngayon, malinis na naman. Divisoria, malinis na naman. Good job, Yorme.
At ito daw, umabot na sila ng 303 na gustong lumahok. Totoo ba ito? Baka kwentong kotsero lang. Andito ba si Ate Sheila? Baka andito na naman si Ate Sheila, napamembro na naman ha. Gustong lumahok ng ilang biktima ng war on drugs sa pre-trial proceedings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Criminal Court. Sa dokumentong inilabas ng ICC, aabot daw sa 300 na nagsumite ng aplikasyon para makalahok sa kaso. Ano yan? Gusto lang makapunta ng dahig? Ganun ba yun? Ay, sarap sana, no? Libre visa, libre accommodation, libre kain. May sahod pa daw, di ba, no? Ganun ba yun? Smio Marimar. Gusto lumahok yung 303. Nadagdagan na pala. Ano nakaraan? 4, 5. Ngayon, di ba, ano to? Saan kaya nakuha to? Saan kaya nga bangketa na napulot ito at na-briefing na naman di umano? Galingan nyo yung pagpapanggap pa para walang mabubuko. Paano kaya naging biktima itong mga ito? Sino kaya ang nag-recruit dito? Malamang wala na tayong balita kay alias Rene. Nagpaano lang di ba? Nagpapa-hype lang. Kaso nga lang talaga hindi pumatok sa takilya. Bakit? Ano ba yung mga purpose ng mga yon? Pagtatakpan lang yan. Meron nilang pinagtatakpan. Lahat ng bantot na umalingasaw ay pinagtatakpan ng mga bagay-bagay na lumalabas. Gagawa ng issue. Ano yung natakpan nun? Ano yung natakpan nun? Sige nga, kung alam nyo. Ano yung natakpan nung kay alias Rene? Natakpan niya yung baho ni sa Amerika. Di ba? Natakpan na, wala na. Close issue na. Ano pumalit? Ito na naman, flood control. Ano naman kaya ang merong pasabog merong expose sa susunod? Ano naman kaya? Di ba? Sila at nakaranas ng pasakit na resulta ng mga krimeng ipinupukol sa dating Pangulo. Pinerify daw ang pagkakakilanlan ng mga biktima sa pamamagitan ng kanilang mga government-issued ID. Kung papayagan ng korte, posible nilang makaharap si Duterte sa confirmation of charges hearing na nakatakda sa September 23. Naharap sa kasong crimes against humanity si Duterte. Mga kapatid, Jess... 303. Ito lang nga. Hindi na pinasok yung 30,000. 303, compute natin na. 303, sabihin natin yung back and forth na ticket is pinakamura na lang is 40. 40K times 303 is 1.320. 1.3. Pamasahe lang yun sa 303. Tama ba? Okay. Accommodation, ilang araw sila doon, pagkain. Ubusan ka ba ng bayan? Diba? Ganun lang kasimple. Pero sa tingin natin, hindi naman papatulan ito. Lahat ito ay makakarating doon. Ganun lang kasimple. Di ba? Katakot-takot na kurakot. Yan yung binalita dito. Sino nagbalita dito? Kita mo? Alamin natin kung sino-sino behind the project are certain congressman. Naku, ito pala yun. Malamang. Ganun talaga yun. Yung nasa likod niyan, mga tong kulangot. Makulaw. Ipasok. Ayan, Mainit na pinag-uusapan ngayon kung paano tayo halos lunurin na ng mga pagbaha. At marami pa nga ang nagka-leptospirosis. Gayong hindi lang pala bilyones, kundi trilyones ang napunta sa flood control projects ng gobyerno at ang iba pang mga proyekto na parang kinorakot lang. Sino ba ang mga dapat managot? Narinig nyo? Hindi lang bilyon, trilyon pa. Natila, kinurakot lang ng mga hype kayo. Wala ko sinabi na hype. English yun ng hype kayo. Ang titibay ng mukha nyo. Kinurakot. Sino nag-expose niyan? Di ba? Sa Pampanga, yung governor in-expose, di ba? Wala siyang nakitang project. Meron isa, pero wasak-wasak pa. Ibig sabihin, substandard. Wash out. Hihirit pa ng pondo. Ilang milyon pa hihiritin.
wala na ngang project na. Sino ang nasa likod nito? Alamin natin, gusto natin malaman pagdating at pag nagkaroon na ng patawag dito sa mga kontratista na kongresista. Oo, di ka pa nasiyahan sa sahod mo sa pagka-congressman, ano? Talagang nangontrata ka pa sa gobyerno. Eto lang naman, kung kayo ho ay nangungontrata sa gobyerno, dapat inayos nyo na lang. 'Di ba? Yung walang masasabi. Kumikita ka naman eh. Doble-doble pa. Gusto mo, parang tubong lugaw no? Kaya ginawa mong sabaw yung semento. Parang tinapal mo lang na wala na. O sige, bahala na bukas. Bahala na sa susunod na panahon. Pag na-wash out yan, o di ayusin ulit natin panibagong kontrata. Ganun ba yun? Hindi pwede yun. Bunsod ng sunod-sunod na mga bagyo kamakailan na nagdulot ng mga pagbaha. Ano yan eh. Ibang balita ito eh. Pero, ang maganda dyan, natumbok yung hindi lang bilyon-bilyon. Trillion-trillion pa. Ito mas maganda 14 minutes ago. Wow, ito yung the best dito. Ano sabi dito na isama, flood control project sa Manila dapat isama. Uy, ito, Yorme, naniniwala kami, ito naman, sa Manila na to. Ang mababalasa dito, yung pangalan nun, yung congressman na mataba. Naniniwala si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na dapat isama sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ang flood control projects sa Maynila. Sa gitna ito, nagpagbaha sa maraming bahagi ng lungsod tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. The UN. Batay sa datos ng sumbongsapangulo.ph website, isa sa may pinakamaraming flood control projects sa lungsod ng Maynila sa buong National Capital Region. O sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong klaseng transaksyon. Bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping station ng DPWH? Yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng kontraktor na pinresenta ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Hala! Ibig sabihin, booking ito si Chua. Kontraktor ng 3rd District. Nasa listahan ng Pangulo. Naku, yari ka ngayon. Chihuahua. Talagang, sabi ko sa'yo, mali ka ng binangga eh. Gusto nyo ulitin natin Ulitin natin, sinabi ni Yorme. Nahuli niya itong kontraktor na binanggit ni BBM na isa sa kontraktor ng 3rd District. Control din sa buong bansa. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin yan. May oras ako para dyan. Nice! Booking na mga kasama. Ito pa lang gusto na ulitin natin Ito pa lang si 3rd District, kontratista rin pala. Ayun sa video. Hindi naman ako sisinungaling Ito naman sa video, tayo ay nagre-reaction lang. Kontratista din pala itong si 3rd District representative. Nahuli niya, nasa listahan. Ulitin natin ng kontraktor na pinresenta ni Presidente sa listahan ng kontraktor. Adjust ko pa. DPWH. Yan adjust ko Yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng kontraktor na pinresenta ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Mali pala pagkakaintindi ko. Ibig sabihin, yung kontraktor ng 3rd District, hindi si Chua, may kontraktor siya, isa sa mga nakalista. Kala natin, lilinawin natin, yung kontratista, yung kontraktor ng 3rd District, kung saan namumuno ito si Chua, nasa listahan, ng kontratista, nasa listahan ng, ni BBM. Ano na? Sigurado yan, yung nasa listahan ni BBM na kontratista, may puro sabit na ata yun. Kaya pinangalanan. Ibig sabihin, sumatotal, may problema.
O, bibigyan ng oras na yan ni Yorme. Kaya, kita yung sabi ko sa'yo, magaling si Yorme. Yari kayo kay Yorme ngayon. Anong gagawin natin dyan? Iisa-isahin na kayo. Kaya ngayon, yung iyak nyo noong nakaraang araw, oo, hagulgul na yan sa mga susunod na panahon. Grabe, no? Hindi nyo kakayanin si Yorme. Oo. Yung tahid niyan talagang, kumbaga sa manok, talagang veterano. Kayo, hindi naman kayo lumaking mahirap. Hindi nyo alam ang laban ng kalsada. Hindi nyo alam ang laban ng mga mahihirap. Kayo ata mayaman-mayaman. O haharap kayo sa laking kalsada. Oo, from laking kalsada, naging maayos ang buhay, naging Yorme. Ibig sabihin, alam niya na ang laro ng buhay. Kayo wala. Oo. Magharap kayo. Hindi ka makakatingin sa mata ni Yorme. Dahil si Yorme, papalag at papalag yan. Di ba? Hindi nga yan natinag. 4 kayo nagkampi-kampihan dyan sa Maynila. Siya lang, ha? Siya lang, pero siya ang pinanigan ng taong bayan. Bakit? Kilos, bilis kilos. Yung proyekto, di ba, kahit wala na siya, andyan. Merong napatayo na condominium. Merong napatayo mga school. Di ba? May tatak na eh. Ibig sabihin, yung pangalan ni Yorme, nakatatak na sa taga Maynila. Oo, yung pundasyon niya, maganda. Hindi kagaya niyo, pundasyon niyo, Lusaw. Mantakin niyo, barangay hall. Sidewalk. Di ba? Yorme, wala pa ba tayong update doon sa 2 congressman doon? Mas maganda eh. Para mabalasa na mabalasa. Lumabas sa mga baho. Kaya kung mabot ka sa video natin ito, pakilike and share ha. Hanggang sa muli. Bye-bye.